Paghahain ng protesta ng China sa United Nations na pag-aari nila ang Baho de Masinloc, tinawag na kalokohan ng isang maritime expert, si J.M. Pineda ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Binigyan diin ng isang maritime law expert na ang pagsali ng People's Liberation Army ng China sa kanilang pangaharas sa mga barkong Pinoy sa bahagi ng Baho de Masinloc kamakailan ay simbolo ng tumitinding pananakot ng China kaugnay ng patuloy nilang pag-angkin sa ating teritoryo. Talagang pinapakita nila yung deterrence effort. Pag binanggani pa kami, pag nagpursu kayo, tinapatan nyo yung aming Coast Guard, posibleng gamitan na namin kayo talaga ng kumbaga dahas na galing sa upong dagat nila ay yung People's Liberation Army Navy. So, kumbaga banta na sa atin yan, no? Paniniwala pa ni De Castro, ang 1951 Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas ang pumipigil ngayon sa China para hindi tuluyang atakihin ng ating mga barko. Magkagayunman, nananatili raw na maganda ang strategiya ng National Maritime Council na huwag ipadala ang ating naval assets sa West Philippine Sea at ipagpatuloy ang mapayapang pagtugon sa usapin. Tama lang kasi sa ngayon mas malakas ang China sa atin. Tandaan ho natin, ang China ngayon ang may pinakamalaking dagat. So kung magpapadala tayo, sabihin natin yung DRP Jose style na isang frigate, pwede silang padala ng 5 o 10 pang frigate para mating tayo. Sa kabila naman ng mapayapang pagkilos ng pamahalaan, nananatili pa rin ang katotohanang iligal ang pagpasok ng Chinese forces sa ating nasasakupang karagatan. Isang malaking kalokohan rin para kay De Castro ang idinulog ng China sa United Nations kamakailan na paggiit nilang parte ng kanilang baseline ang Baho de Masinloc. Kaya naman mas mabuti daw na igiit pa rin ng pamahalaan ang karapatan ng bansa sa ating teritoryo at huwag magpatinag. Mula sa IBC 13, J.M. Pineda para sa Balitang Pambansa.